lahat at tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday worship at inaanyahan po namin ang bawat isa na tumayo, tumalon at magalak po sa ating pupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. Dito po ang inyong worship team upang magbigay po ng napakagandang message po sa pamamagitan ng pagkanta. Tayo po ay magpatuloy na po sa ating gawain. Amen! Bago po tayo magsimula muli, yan yung pumapasahin ko po sa inyo, Psalms 150. Yan, sabi po dito, I praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Samahan po kami sa umagang ito. Kami po yung umamit sa ating Diyos. Itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. And let everything that has breath praise the Lord in this morning. Hallelujah. We come into your presence, O God. We praise you. We glorify you. We acknowledge, Lord, the presence of Jesus Christ, the presence of the Holy Spirit. Your presence, O God, sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na aming nangamitan sa umagang ito. Maraming salamat po sa patuloy na inyong binibigay ng pagkakataon. Sama-sama pa rin kami, Panginoon, na magpapuri rin ka sa inyo sa iba't ibang paraan na lang po namin na sama-sama ang aming puso. Iisang layunin, Lord God, at yun ang maitaas ang inyong pangalan sa aming buhay. We sing to you, Lord. We sing to you this morning. We believe, Lord God, that everything that has breath should praise the Lord. That's why, Lord, we will always declare, we will always proclaim the name of Jesus, the name above all names, Lord God. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos. Ikaw lang ang karapat-dapat. Walang iba sa mundo ito. Walang iba makakal sa iyong pangalan. We praise you and we glorify your name and everything that has breath. Praise the Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Magpatuloy po tayo sa ating pagkalit sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let everything that breath praise the Lord. It's all of creation, all the universe. Hallelujah. We sing to you, Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Come on. Praise Him in His awesome power. For His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. Come on, from the rising of the sun, let His praise be heard from the east to the west and the north to the south. Let everything that has breath praise the
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We come into your presence, O God. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. Hallelujah. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah, we praise You. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord, we praise You. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Again, Lord, we come into your presence this morning. We declare as we praise You, as we worship You, Lord, we believe that You will make a way for us. In the midst of our circumstances, sa lahat ng pagkakalaan namin sa aming buhay, Lord, naniniwala po kami, nagtitiwala po ang aming Diyos. You will make a way for us. You will make a way for each and every one of us, Lord. Kagaya, Panginoon, ang aming tema sa araw na ito, even we are suffering, we are receiving the comfort from You. We are receiving God's comfort. We are receiving the mighty healing from Jesus Christ. We thank You, Lord, for the life of our Job. We thank You for the life of Job, Lord God. At tuloy na, Lord God, that You will never tempt us more than we can bear, Lord God. You will never let us be tempted, Lord God, more than we can bear sa aming buhay. Naniniwala po kami that if Job experienced the trials in his life, in spite of those trials, Lord God, he learned to worship You, Lord God, to recognize that he is a naked man. He is a naked man in front of You. That's why he will come humbly into Your presence, Lord God. He acknowledged that You are greater than anyone else. You are, Lord God. You will make a way for us. You will make a way for every children, for Your child, Lord God. We thank You, Lord. Come on, we sing to the Lord. Hallelujah. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Oh, He knows me to His time. With love and strength for each reason, He will make a way. He will make a way. Will make a way, oh God. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Holding close me to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Come on, say, I will be in the wilderness. You lead me. Rivers in the desert will I see. Hallelujah. Oh, heaven and earth will fade, but His word will still remain. Oh, God, oh, He will do something new today. Hallelujah. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
God, and your righteousness, and all these things will be added unto us, Lord God. That is your commandment. That's why, Lord, we will trust your ways. We will trust what you can do. We will trust your power. We will trust your name, Lord God. You will make a way for us. Kung sa lahat na pinagdadaan ng bawat sa Panginoon sa araw na ito, alam ko, batid mo, Panginoon, kung ano po ang kalagayan ng bawat pamilya, Lord, ang trans-Philippines, Lord God, and every Christian in the world, Lord God, every people na nakakilala sa iyo, you know their sufferings, you know their shortcomings, Lord God. That's why, ikaw lang, Panginoon, ang aming pangalaman sa buhay na ito. Lead them, heal them, guide them, Lord God, sa buhay na ito. Make a way for us. Make a way for your children. Alam po namin na Diyos, na lahat ng aming ginagawa para sa iyong kingdom, para sa iyong Lord God, this is not in vain. And this is all worthy, Lord God. That's why, Lord, we continue to worship your name. We praise the Lord of Jesus. We continue to sing, Lord God. You will make way for us. You will be our guide. You will hold us closely by your side, Lord God. With all your love, with all your strength, you give us everything. That's why, with everything that we have, we will also glorify you, Lord God. Let's continue to sing to the Lord. Continue to sing, God will make a way. Oh, God will make a way. But there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide and hold me close to his side. He loves and shapes you today. He will make a way. He will make a way. He loves and shapes for which you take. He will make a way. He will make a way. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. We praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Good morning sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa kabila ng nararanasan natin sa mga circumstances sa buong sanlibutan. Naririto tayo, nananatiling malakas, matatag at higit sa lahat, punong-puno ng biyaya ng ating Panginoon. Before we start for our lesson sa ating worship service, the month of May, purihin natin Panginoon, tunay nga na nalampasan natin ang lahat ng mga problema sa ating buhay. Bago po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, patuloy Panginoon na Ikaw po ang manguna sa amin sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala kami ibang hilingin sa iyo, Panginoon, kundi kami nagpapasalamat sa kalakasan, katatagan, at higit sa lahat sa aming pangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat, Panginoon, aming dinalangin sa iyo ang lahat ng dumaranas sa may makaramdaman, Panginoon, sa masulok ng daigdig, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming mapag-aralan sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na aming itataas at Ikaw ang Diyos na makikita sa aming harapan, Panginoon. At Ikaw ang Diyos na magsasalita, Panginoon. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, naririto po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita, Panginoon, at mapag-aralan namin at matutunan namin ang dapat na namin gagawin sa aming buhay upang makita namin, Panginoon, ang kaluwalhatian mo at ang kaliwanagan ng buhay namin, Panginoon, na Ikaw rin po ang makita sa bawat buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Lord, sa umagang ito, papurihan ka namin, pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Good morning, mga kapatid. Patuloy na tayo po'y dumudulog sa ating Panginoon. Our theme for this month is suffering, receiving God's comfort. Nakikita po natin sa buhay natin, no? Kaya bago po natin pagpatuloy, basahin ko po yung ating verse sa makikita natin sa aklat ng Job, chapter 1. Basahin ko po sa wikang Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae.
marami siyang tagapaglingkod at siya'y ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya at kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang ng kanyang kayamanan ang buong lupain." Praise be to God. Purihin po ang pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po, our theme is suffering, receiving God's comfort. Makikita po ang ating pag-aaralan sa Book of Job, chapter 1 and chapter 2. Job is introduced. God's allowed Satan to test Job's faithfulness by taking all that he has. Job responds with great sorrow, but he worships God. Satan accuses Job again and strikes him with boils. Job's wife tells him to curse God and die, but Job remains faithful. 3 of Job's friends come and mourn with him. So, dito makikita po natin mga kapatid sa ating passage po, the life of Job, kung titingnan po natin, no? From chapter 1 and chapter 2. Sa buhay po ni Job, makikita natin na kung itong taong to, kung titingnan po natin, makikita natin sa unang points, no? Sa unang points is Job's prestige. Titingnan natin, no? Makikita natin sa 1 verse 1. Ang sabi doon, "There was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil." Dito makikita natin mga kapatid, sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, no? Kung titingnan natin, makita natin ang lingkod ng Diyos talagang faithful sa kanyang Panginoon at walang iba na ang kanyang pangalan ay si Job. Kung titingnan natin, no? Sa buhay ni Job, makikita natin na nandun yung talagang eagerness niya na hindi siya mawala sa piling ng ating Panginoon. At siya ay isa pang napakabuting lingkod ng Diyos, no? Kung titingnan natin. Isa good example is Job sa panahon natin ngayon, kung makikita natin, no? Napakaraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Pero makikita natin dito, he was blameless. Kumbaga wala siyang parang wala siyang kasalanan or wala siyang kapintasan, no? Kung titingnan natin. Dahil nakikita ng Diyos kung ano ang kanyang puso at kung ano ang kanyang kalooban at kung ano ang nilalakad niya sa kanyang buhay. So tingnan natin sa Ezekiel chapter 14 verse 14. Sahin ko lang po sa wikang Tagalog, no? Ezekiel chapter 14 verse 14. Ang sabi po dito, kung titingnan natin, it's a great example. Sa buhay ni Job, hindi lamang si Job yung makikita nating faithful sa ating Panginoon, no? From the other, merong other prophet na makikita natin. Kung titingnan natin, is a good example din. Sa verse 14, kung titingnan natin, sa Ezekiel chapter 14, verse 14, makikita po natin dito na sabi,
Kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. No, kung titingnan sa verse 20 of Ezekiel 14, nasabi dito, ako ang buhay na Diyos. Sabi ni Yahweh, naroon man sina Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maililigtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. Purihin natin Panginoon. There's a good example sa mga propeta noon na kung titingnan natin. It's not only Job, but there's Noe and there's Ezekiel, there's Daniel. No? Kung titingnan natin, sila yung mga pitfall sa ating Panginoon. Kaya makikita natin dito yung integrity sa buhay nila. Na kung mayroon silang integridad, ang pagkatakot nila sa Diyos. No? Makikita natin sa ating buhay. At lumalayo sila sa mga gawa ng kasamaan. At umiiwas sila sa masasamang gawain. No? Makikita natin doon. And then, doon sa pangalawa, makikita natin doon yung his faith. Doon sa una. Sa pangalawa, his fortune. No? Kung titingnan natin doon. Sa Job 1, verse 3, kung titingnan natin doon, ang sabi, he owned 7,000 sheep and 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. And he employed many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. Kung titingnan natin sa buhay ni Job, siya yung pinakamayaman sa lugar na yon. Sa anong lugar na yon? The land of Uz, no? Kung titingnan natin, no? Yung land of Uz, kung titingnan natin, makikita natin sa part of Edom, no? Kung titingnan natin, the southeast of Israel, no? Kung titingnan natin. Doon sa buhay na kung saan, bakit kaya nagkaroon si Job ng ganito karaming kayamanan? Amen? Bakit kaya na-achieve niya ito? No? Makikita naman natin doon sa una pa lang, mayroon na siyang faith sa ating Panginoon. At yung pangalawa, nakikita natin doon yung fortune niya, kumbaga yung kalalagayan niya sa buhay. Kung ano bang kalalagayan ni Job sa kanyang buhay dahil nakita natin na kung gaano siya kamasugid habang sumusunod at nananampalataya siya sa ating Panginoon. No? Napakarami niyang kabuhayan. Kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, mayroon ding mga nilalang na napakaraming mga kayamanan. No? Sa buhay, mayroong mga may-ari ng SM. No? Kung titignan natin, hindi lamang SM ang kanilang pinag-ari-arian. No? Kung baga, mayroon pa silang mga ari-ariang mga hayop. No? Kung titignan natin, mga properties. No? Mga yan, mga big time, mga may-ari ng San Miguel Corporation, no? So mga ganun, kung ahalin tulad natin ito sa buhay ni Job, so ibig sabihin, nung time sa panahon na yon, siya ang kinikilala at siya ang pinakamayaman doon sa area na yon, kung saan sa lugar ng the land of Uz, no? Kung titingnan natin. So, not only his faith, his fortune, but his family also, no? Kung titingnan natin, meron din siyang masaya, no? Masaya at higit sa lahat, masaganang pamilya sa buhay niya. Meron siyang, kung basahin natin dun sa verse 2 and 4, 5, no? Kung titignan natin, makikita natin doon. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Din sa verse 4, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na halihal-giling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan nila ang mga ito, nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. No? Nandun pa rin yung, makikita natin yung care ni Job sa kanyang family, no? Sa kanyang mga anak. Dahil hindi niya nakikita kung anong ginagawa, no? Sa buhay ni Job. Andun yung pag-aalala niya. Dahil ang nais ni Job, makapiling din ng Panginoon ang kanyang buong sambahayan. No? Hindi lamang siya, kasama yung kanyang mga anak. No? Makikita natin doon. Nandun yung pag-care niya. Nandun yung pag-iingat niya. At higit sa lahat, hindi niya inaalis. Alin yung isang ritual na kung saan yung nakaugalian ni Job. Ano yung nakaugalian na yon?
na wake up early in the morning and then they worship the Lord, no? Magbibigay siya ng alay sa ating Panginoon, no? Maghahandog siya sa ating Panginoon. So which is, ganun din dapat tayo, mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, no? Ugaliin natin na sa ating paggising sa umaga, dapat makita natin, dinudulog natin ang ating mga buhay o ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Amen? Dahil alam natin na yun ang kailangan at yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Dahil alam natin na sa paggising natin sa umaga, alam natin na sa ating pagtulog, iniingatan na tayo ng ating Panginoon. And then sa ating paggising, alam natin na ang magbibigay ng lakas sa atin at ang magbibigay ng kasiglahan sa atin ay ang ating Panginoon. Amen? Walang iba. Dahil siya ang may lalang ng ating mga buhay, like Job. Amen? Doon sa pangalawa, tingnan po natin. Doon sa una, Job's prestige, no? Kung titingnan natin. Sa pangalawa po tayo, Job's pain, no? Kung titingnan natin. Sa kabila ng kanyang pananampalataya, sa kabila ng kanyang kasaganaan sa buhay, sa kabila na mayroon siyang masayang pamilya, no? Makikita natin doon na yung kasunod ay ang kanyang pain, no? Ano bang pain na kanyang nararanasan sa buhay? Makikita natin dito. For reasons unknown to Job, he suffers 2 waves of tragedy, no? Napakatindi, ano? Mararanasan ni Job pala yung ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Na mayroong isang trahedya na darating sa kanya sa iisang araw lang, kung titingnan natin, no? Darating sa kanyang buhay. Ang sabi dito sa una, the record of his trials, no? Kung titingnan natin doon sa verse 3, kung titingnan natin, makikita natin yung verse 6, sa verse 22, verse 6 to 22, makikita natin sa chapter 1, verse 6 to 22. And then sa chapter 2, verse 1 and 10. Ulitin ko po ulit. For reason unknown to Job, he suffers 2 waves of tragedy. Tingnan natin. Doon sa chapter 1, verse 6, ang sabi doon, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, no, kung titingnan natin. The record of his trials, kung titingnan natin, no? Makita natin doon, the first wave, no? Yung first wave na yon, in one day lang, makikita natin, Job experiences 4 terrible tragedies. No, kung titingnan natin, no? 4, titingnan natin mga kapatid. Ano ba 'yon? Yung mga matitinding trahedya na nangyari sa kanyang buhay, no? The Sabians steal all his oxen in donkeys and kills his farmlands. No, kung titingnan natin. Saan natin makikita? Tingnan natin doon sa verse 13, no? Sa verse 13, isang araw nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay na kanilang panganay na kapatid na lalaki, no? Kumbaga makikita natin, nandun pa yung kasiyahan no? Nandun yung kasiyahan sa verse 13, no? Makikita natin na nandun yung pag-celebrate. Kasi, kumbaga, dahil nga sa makikita natin, mayaman ang pamilya ni Job, no? Makikita natin doon. Kaya ganun na lamang ang kanyang mga mahal sa buhay o ang kanyang mga anak, ganun na lamang laging nagkakasiyahan, no? Pagpatuloy natin, basahin po natin doon sa sa verse 13 to 19, no? Basahin natin. Isang araw nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno na may dumating na mga sabeyo, no? Tingnan natin, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. No, kung titingnan natin dito. Fire falls from heaven and burns up his sheep and his shepherd, yun yung pangalawa. And then Chaldeans carry off all his camels and kill his servants. Finally, a mighty wind blows down
the house where his sons and daughters are killing all of them. No, kung titingnan natin. But balikan natin, no? Doon sa verse 8, verse 7 and 8, no? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot naman si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. The conversation of God between God and Satan, no, kung titingnan natin. And God allows Satan para bigyan ng pagsubok, no? Si Job, kung titingnan natin, no, the first wave, kung titingnan natin doon, yung una, sa isang araw lamang nakita ni Job at mayroong nagbalita kay Job na isang lingkod niya. Anong ibinalita niya? Na mayroong nangyari sa kanyang mga anak. Ang sabi dito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka. Ang sabi po dito, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So itong bagay na ito, kung titingnan po natin, no, there is something na kung titingnan natin na hindi inaasahan ni Job sa kanyang buhay na mangyayari ito. Amen? Dahil siya ay faithful sa ating Panginoon Dahil siya ay mayaman, no? Kung titingnan natin, mayroong masayang pamilya, no? But in the end, makikita natin na mayroon mangyayaring trahedya na hindi niya inaasahan at matindi pa, no? Kung sa buhay kaya natin mangyayari ito, mga kapatid, kung sa pananampalataya, kung titingnan natin, pag sa atin po kaya, no, makita natin yung buhay natin bilang lingkod ng Diyos, ano kaya ang ating mararamdaman o ating mararanasan, no? Nandun yung punong-puno ng kalungkutan ating buhay. Siyempre, nangyari. Pinakaiingatan mo o inaalagaan mo. Kumbaga, nandun yung, sabi nga kanina, yung sa fortune niya, kung titingnan po natin doon, nandun yung, kumbaga, makikita natin na pag-aari niya, no? Sa isang iglap lang, kukunin, no? Kukunin ng mga ibang tao, no? Kung titingnan natin dito. Kukunin. At higit sa lahat, pati yung mga nag-aalaga ay kanila pang pinatay, no? At sa kabutihang palad, kung titingnan natin, may isang naiwan at naipahatid kay Job ang masamang balita, no? That is the first wave na narinig at napakinggan at dumating sa buhay ni Job. Ang sabi pa doon, patuloy po tayo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job. Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. In every tragedies, kung titingnan natin, in every tragedies, there is one person na magbabalita kay Job, no? At makikita natin doon kung gaano kabuti ang Diyos. Dahil hindi niya hinahayaan na hindi malaman ni Job. Tama? Na hindi niya hinahayaan na walang magre-report, no? Ganun din sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kung tayo po ay dumaranas ng kapighatian, kawalan sa pangailangan, mayroong taong gagamitin ng ating Panginoon. For what reason? Para matutulungan tayo.
para maibigay ang ating pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. At ito po ang ginawa ni Job. At ito po ang kanyang buhay sa araw-araw. Ano ang ginagawa niya sa pag-aalaga? Kumbaga, nandun yung ano niya sa kanyang mga alaga, kumbaga sa kanyang hanap buhay. No? Nagtatrabaho si Job, kumbaga, makikita natin dito. At naipundar niya lahat ng ito dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng fortune, binigyan siya ng masayang pamilya, dahil sa kanyang pagsusumikap, dahil sa kanyang kasipagan. No? Dahil siya ay taong may integrity, no? Meron siyang, kumbaga, meron siyang desire na talagang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. And then, patuloy po tayo. Hindi pa ito halos tapos magsalita sa verse 17. Nang may isa na namang dumating, ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Grabe, no? Katatapos lang, and then sumunod na naman, no? So, nandun na talagang halos maupos na, kumbaga, kapag sa nangyari sa buhay natin ito, sa panahon natin ngayon, sa realidad, gaya ng mga pangyayari sa sanlibutan, no? Ano kaya ang ating magiging karamdaman? O magiging maramdaman sa ating buhay bilang isang taong talagang mayroong buhay na ganito. Amen? Kagaya sa buhay sa atin, sa realidad, sa buhay ng mga tao dito sa mundo, no? Mawala lang, manakawan ka lang. Napakasakit na. Anong gagawin mo? Maglulumpasay ka na, iiyak ka na ng tudo dahil ipinundar mo yun eh. Tama? Ipinundar mo nang hindi lang 1 buwan, hindi lang 5 buwan. Ilang taon mong pinundar. Gaya ng mga nasunugan, no? Ilang taon nilang pinagharapan. Nag-abroad pa't lahat-lahat, no? Hindi lang isa ang nag-ipon, kundi halos lahat silang pamilya. Nakita natin. Nag-iipon sila. And then, pag dumating yung trahedya na ganito, biglang mawala at may biglang maubos, so napakalungkot. Tama? At yun ay naramdaman at naranasan ni Propeta Job, no? Ni Prophet Job sa kanyang buhay. Patuloy po tayo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa pang nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid. So makikita natin dito, ito yung second wave, no, kung titingnan natin. Second wave na dumating sa buhay ni Job. Ang sabi dito, Job is afflicted with painful boils from head to foot. No, I'm sorry. Ito pa pala yung sa first wave, no, kung titingnan natin. Inihampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. No? Doon sa verse 20, tumayo si Job, pinungunit ang kanyang damit at nag-aahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ito yung kagandahan, mga kapatid, no, kung titingnan natin sa buhay ng isang mananampalataya. Once na dumating sa buhay natin ang mga matinding pagsubok o anumang mga suffering sa ating buhay, na sa tingin natin parang hindi natin kaya, isipin lang natin. Ibaling natin ang ating paningin or focus unto Jesus. No? Mag-focus lang tayo sa magagawa ng ating Panginoon. Mag-focus lang tayo sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Mag-focus lang tayo dun, mga kapatid. Makikita natin ang mga bagay na kung saan ano ba ang magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang sabi pa dito, ang sabi niya,
Napakaganda Sa verse 21, kung titingnan natin mga kapatid, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. No? Nandun, kumbaga nandun yung she worship the Lord. Sa kabila ng kanyang mga nabalitaan, sa kabila ng mga nasagap niya, sa kabila ng nararamdaman niya, mga kapatid, purihin natin Panginoon. Walang ibang ginawa si Job, kundi ang inisip niya, ang sabi lang niya, hubad akong dumating at hubad rin akong babalik sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, kahit anong yaman, kahit anong ari-arian meron tayo sa sanlibutan, mga kapatid, ang sabi nga sa salita ng ating Panginoon, maangkin mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, kung yung kaluluwa mo naman ang kapalit. Useless ang buhay natin dito sa daigdig. Amen? Ganun po ang buhay natin. Tingnan po natin doon sa Genesis chapter 19, verse 24. Genesis chapter 19, verse 24. Tingnan po natin mga kapatid. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. So ito yun mga kapatid, kung titingnan natin, the example. Pero kung titingnan natin, ito ay kaibahan. Dahil ang Sodoma and Gomora ay gumawa ng kalapastangan sa ating Panginoon. No? Gumawa sila ng sarili nilang kasiyahan, kahalayan, which is the same doon sa mga nagagawa. I think, pinapanalangin ni Job ng kanyang mga anak, kung titingnan natin. Kaya nga sinabi niya di ba, doon sa binasa natin kanina, doon sa verse 5, kung titingnan natin doon, ang sabi niya, sa pag-aalay niya sa Panginoon, para po sa kanyang pagsiserve sa Diyos, nakikita natin, andun yung faith niya, pero meron siyang ginagawa para sa kanyang mga anak. Baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay nagkasala. So, nandun yung kaisipan ni Job na talagang inaalala niya, which is ayaw niyang mangyari sa kanyang mga anak. But, makikita natin, naranasan ni Job at nakita niya. And then, doon din sa Leviticus chapter 10, verse 2, kung titingnan natin. Sa Leviticus chapter 10, verse 2. Leviticus chapter 10, verse 2. Tingnan po natin mga kapatid. Ang sabi dito, kaya mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Ito yung the story of Nadab and Abihu, kung titingnan natin mga kapatid. Dahil gumawa sila ng hakbang na mali at hindi sa kalooban ng Panginoon. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng ating Panginoon. And then, nakita nila ang kaparusahan na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? And then, continues po tayo. The reason for his trials, all of Job's trials result from two confrontation between God and Satan. Dahil doon sa pag-uusap ni Satan at ng ating Panginoon, makikita natin doon. Makikita natin yung reason, sa confrontation ni God and ni Satan, kung titingnan natin. The first confrontation, kung titingnan natin doon sa 6 to 12, kung titingnan natin, yung binasa natin kanina, this confrontation gives rise to the first wave of Job's tragedies, Ito yung pinakita natin kanina, yung first wave na tragedies na nangyari sa buhay ni Prophet Job, kung titingnan natin, dahil sa conversation or confrontations between God and Satan, kung titingnan natin. Doon sa makikita natin the assembling, Doon nga kanina, one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan, the accuser, come with them, Titingnan natin. Grabe! Anong nangyari sa buhay ni Propeta Job, kung titingnan natin? Doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8, tingnan po natin, wikang Tagalog po tayo.
Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, nasabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira or naghahanap ng masisila. Amen? Grabe! Ganun ang gawain ni Satan. Nag-aabang lang siya sa mga taong masugid at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang ginagawa niya? Inaabangan lang niya, no? Ano ang sabi doon? Lagi siyang nag-aabang na parang leon na umaatungal at aali-aligid at naghahanap ng masisila. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Propeta Job. At nakita natin na kung saan at dapat maging handa tayo, no? Lagi paalala sa atin. Ang sabi dito, maging handa kayo at magbantay, no? We need to be vigilant as a believers in Christ, no? Tingnan natin, mga kapatid. Every time na binabantayan natin at every time na nakikita natin ang ating pananampalataya na talagang sinisikap natin na sumunod at patuloy na tuklasin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, sa ganong kaparaanan, mapaglabanan natin ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen? So ganun yung kaparaanan, mga kapatid. No? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, no? Ang sabi, maging handa kayo at magbantay. So ibig sabihin, hindi lang basta-basta tayo mananampalataya sa panahon natin ngayon, kailangan nating magbantay, no? Kailangan nating maghanda. Bakit? Laging nakaumang ang kaaway sa ating buhay para masila ang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Makita natin at paano tayo maging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun yung kumbaga pag binubuo natin, halimbawa mga kapatid, sa isang sambahayan natin, pag binubuo natin ang ating pamilya tungo sa kalooban ng Diyos, makikita natin na mayroon pa ring ayaw, na mayroon pa ring taliwas sa nais natin at ayaw sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ganun mga kapatid, kagaya sa panahon natin ngayon dito, mayroon man mga distraction o mayroon mang mga sagabal, patuloy tayo. Huwag natin silang intindihin. O ano man yan, o ingay man yan, o ano man. Patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen? Dahil alam natin na hindi hayaan ng Diyos at naway ang mga bagay na yan at ang mga taong yan ay makakilala din sa ating Panginoon. No? Present themselves before the Lord. And Satan, the accuser, come with them. No? Makikita natin doon. Sa buhay natin mga kapatid, laging yung kaaway. Laging laging pumupunta rin sa Panginoon. Kumbaga nagpapaalam, no? Na kung ano ang kanyang gagawin sa mga lingkod ng Diyos, no? Dito sa letter B, kung titingnan natin, the appraisal, no? Kung titingnan natin. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth, a man of complete integrity. He fears God and will have nothing to do with evil, no? Ito yung nabasa natin kanina, no? Kung titingnan natin. Ang sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 7, tingnan po natin mga kapatid, para mas malinaw, no? Mas maunawaan natin. Joshua chapter 1 verse 7, ang sabi dito, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Ito yung ibinigay ni Moses sa kanyang follower na si Josue, no? Kung titingnan natin, na siyang maghahalili sa kanya, no? Kung titingnan natin, sabi doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ganun lang gagawin natin mga kapatid, no?
ang lakas ng loob natin, patatagin lang natin sa araw-araw nating buhay. Sa panahon natin ngayon, napakarami po. Napakarami kung titingnan natin. Napakaraming mga umiiyak, napakaraming mga namumroblema, napakaraming mga kababayan natin na hindi nila alam kung saan kukuha ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kung ano ang kanilang gagawin para masolusyonan ang pangangailangan sa araw-araw. No? Mayroong mga namamatayan na hindi na nakikita ang kanilang mahal sa buhay dahil sa pandemya, no, kung titingnan natin. Which is sa buhay ni Job, no, kung titingnan natin. Kumbaga, hindi pa nararanasan natin yung ganitong sitwasyon, yung ganitong sistema sa buhay ni Job, no, kung titingnan natin. Paano kaya kung ito ang dumating sa buong sanlibutan? Paano kaya kung titingnan natin, no? Paano kung dumating ito sa buhay ng bawat pamilya ang nangyari sa buhay ni Job, no? The accusation, no, kung titingnan natin, the accusation, no, balikan natin doon sa verse 9 and 11, no? Satan scopes that Job only serves God because God blesses him. Satan says that if all Job's blessings were taken away, he would curse God, no? Ay, parang nandun yung yung sinasabi ni Satan na, sige nga, subukan nga natin, no? Kung mawala ang lahat kay Job, no? Kung mawala yung pagpapala sa kanya, no? Mawala yung mga biyaya na yun sa kanya, tingnan nga natin kung hindi kanya susumpain, no? Pero, ang sabi ng Panginoon, sige, go ahead, no? Gawin mo ang bagay sa aking lingkod, gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mo lang siyang galawin, no? Huwag mo lang saktan, no? Ganun yung, kumbaga, nandun yung pag-uusap ng ating Panginoon at ni Satan, no? Kung titingnan po natin sa buhay natin, mga kapatid. Ang sabi pa dito, the agreement, no? God gave Satan's permission to do anything to all that Job has, but he is not to touch him physically. Ito na yun. Diba, sinasabi ko, wag lang galawin ang kanyang katawan, no? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians, tingnan po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10. Chapter 10. Chapter 13, verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So ito yung mga bagay, mga kapatid, na lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Anuman ang ating ginagawa o saan man tayo naroroon. Gawin natin ang mga bagay na yon na kung saan ang lahat-lahat ay para sa ikararangal ng ating Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, kung mayroon tayong agreement sa ating Panginoon, yun yung masarap na bagay. Mayroon tayong agreement sa ating Panginoon na talagang hindi niya tayo pinapabayaan. Sa gabi, iniingatan niya tayo sa ating pagtulog. At sa umaga, nagigising tayo. Which is blessings mula sa ating Panginoon. Which is yung pagpapala hanggang sa maghapon, andun yung pag-iingat ng ating Panginoon. Dahil alam niya, dahil sinabihan niya si Satan, lalo doon sa verse 12, ang sabi niya, huwag mo lang siyang galawin, no? Huwag mo lang pakialaman ang kanyang katawan. No touch him physically. Not to touch him physically, no? And then, the second confrontation, doon sa chapter 2, verse 1 to 6, no? Tingnan po natin doon sa chapter 2. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Hanggang verse 6, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig.
Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masasamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. No? Doon sa verse 5, subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sa verse 6, sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Amen. Nandun po, makikita natin doon, the second confrontation between God and Satan. From chapter 2 to verse 1 to 6, no? This second confrontation gives rise to the second wave of Job's tragedies, no? Makikita natin dito doon sa unang points, sa unang puntos, the review. Chapter 2 verse 1-3, God reminds Satan that Job has remained faithful despite his trials. No? Kung makikita natin doon, nandun yung nagagalak pa rin ng Panginoon, no? Nandun yung ikinatutuwa pa rin ng ating Diyos. Sa kabila ng kanyang lingkod na si Job, nakikita niya na nandun pa rin yung faith niya. Hindi nawawala o hindi siya natitinag. Hindi siya natitinag sa mga pagsubok na ibinibigay ni Satan sa kanya. Amen? Ganon katindi o ganon katibay ang pananampalataya mayroon si Job. No? Ganon katindi ang buhay ni Prophet Job. No? Ganon katindi kung gaano siya katibay sumunod sa ating Panginoon. No? Ano pa kaya ang dapat gawin ni Job? No? Ano pa kaya ang dapat makita ng Panginoon? Or ano pa kaya ang dapat makita ni Satan sa buhay na lingkod ng ating Panginoon? No? Kasi naghahanap talaga siya ng butas eh. Amen? Naghahanap siya ng puwang na kung saan makasingit siya para magkaroon ng gap ang faith ng isang believers sa buhay natin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Maniwala tayo sa hindi. Ang kaparaanan ng mundo, mga nangyayari sa panahon natin ngayon, which is nakikita natin na it is the same, no, na nangyayari sa buhay ni Propeta Job. Hindi pa natin nararanasan, nangyari na sa buhay ni Propeta Job. Amen? Hindi pa natin nararanasan, nakikita na natin kung ano ang magiging solusyon. Amen? Na kung ano ang magiging kahihinatnan. Pag tayo'y nananatiling tapat, pag tayo'y nananatiling matatag sa harapan ng ating Panginoon, makikita natin yung tibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi yun yung sinabi ng Panginoon eh. No? Nandun yung galak ng Panginoon. Diba? Sabi pa niya, tingnan mo, nananatili pa rin tapat ang lingkod kong si Job sa kabila ng ginagawa mo sa kanyang buhay. No, ang sabi pa dito, the reproach, no, kung titingnan natin, doon sa verse 4 and 5 sa chapter 2, Satan responds, but take away his health, and he will surely curse you to your face. Harap-harapan kanya susumpain. Di ba? Binasa natin kanina. No? Sige nga, alisin mo kanyang kisig ng katawan. No? Pahirapan mo siya. Tingnan natin kung hindi kanya susumpain. Harap-harapan. Amen? Pero sabi ng ating Panginoon, sabi niya dito, sinabi ni Yahweh, no? Sinagot siya ng ating Panginoon. Doon sa verse 5, basahin ko muna sa verse 5. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain ninyo kayo. Susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang patayin. So, they have assurance, no? Na pwedeng gawin ni Satan ang anumang mga bagay sa buhay ng isang mananampalataya
para makita kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon. Amen? Kung anong katapatan mayroon tayo sa ating Panginoon, kung sa kabilang maranasan natin yung ganitong sitwasyon, gaya ng sa buhay ni Job. Amen? Paano kaya kung sa atin nangyari? Tayo nga sa panahon natin ngayon, nilalagnat lang tayo, inuubo, sinisipon. Nag-aalala na tayo. Bakit? Dahil nga sa nangyayari sa ating sanlibutan. Dahil sa lumabas ang virus. Amen? Ngayon, kung titingnan natin, wala pa nga sa kalingkingan eh. Amen? Pero kahit sabihin mo natin wala pa sa kalingkingan, nandun yung pag-aalala. Hindi lamang ng isang pamilya, hindi lamang ng isang barangay, hindi lamang ng isang bayan, hindi lamang ng isang city. Bagkus buong mundo nag-aalala. Tama? Ganon katindi ang nangyayari sa buhay natin ngayon, mga kapatid. Ganon katindi ang nararanasan ng sanlibutan. Pero ano ang sabi, di ba? Huwag mo lamang siyang patayin. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sagot niya sa kaaway ng ating Panginoon. Actually, talagang makikita mo eh. Di ba makikita mo doon na talagang nandun yung pagkakare ng ating Panginoon, nandun yung pag-iingat niya, nandun yung pag-aalaga niya sa kanyang mga abang lingkod. No? Ang sabi pa doon, the restriction, no? Kung titingnan natin doon. Kailangan, ito na yun, yung sa verse 6, no? Kailangan gawin natin, bigyan natin ng restriction, no? God allows Satan to take Job's health, but not his life. No? Kumbaga, ganun ang buhay nating mga mananampalataya. Iaalaw ng Diyos ang mga bagay na, kumbaga, para sa atin, pero mayroon din siyang mga bagay na hindi dapat maibigay para sa atin. Bakit? Baka magkaroon tayo ng puwang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ano yung mga bagay na yun? For example, kung titingnan natin, ibinigay niya ang kasaganaan sa ating buhay. Ibinigay niya ang pangangailangan sa ating buhay sa araw-araw. Ngunit kung ikaw naman ay mas higit pa ang inaasam-asam mo doon sa ibibigay ng Diyos, maaaring ikakasira din ang ating pananampalataya. Tama? Kasi sa sanlibutan, hindi naman sinabi ng ating Panginoon na hindi ka dapat magkaroon ng ganitong ari-arian, na hindi ka dapat magkaroon ng ganitong kayamanan. Bagkus, inaalaw ng ating Panginoon lahat yan. Huwag lang mag-focus o huwag lang nakatuon ang ating kalooban o ang ating puso doon sa bagay na yon. Amen? Then, continues tayo. The reaction to his trials, no? Ito na, kung titingnan natin. Kung ibabalik natin doon sa previous chapter 20, 22, and then doon sa chapter 2, verse 9 and 10, no? Titingnan natin. Following the first wave of tragedy, Job is deeply grieved, no? But he recognized, ito ang maganda mga kapatid, that he has come into the world with nothing and will live with nothing. Mindful of this, he chooses to praise God and not blame Him. No? Makikita natin doon na despite sa lahat ng kanyang naranasan, nandun pa rin yung kaisipan ni Job. Kaisipan na kung saan nakikita niya kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi niya, dumating ako sa mundo. Di ba? Yung kanina dun sa chapter 1, nabasa natin, unang pag-aralan natin. But, in the end, sa last part, makikita natin doon na nag-praise the Lord pa rin siya. He worshiping the Lord. Amen? And not blame Him. At hindi niya sinisi ang ating Panginoon. Amen? Because he continues worshiping the Lord with all his heart. Amen? He worshiped the Lord wholeheartedly. Amen? Dapat ganun tayo. Dapat ganun ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Basahin ko sa verse 9 and 10, no? Kung titignan natin, no? 9 and 10. Ang sabi dito, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan. Ang iyong sinasabi, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa?
Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Amen. No? Tingnan natin, example natin sa Psalms chapter 39, verse 1. No? Psalms 39, verse 1. Sabi dito, ang sabi ko sa sarili, sa gawa ay mag-iingat at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Amen. Ganun ang nangyayari sa buhay ni Propeta Job, mga kapatid. Kung titingnan natin, ang sabi niya dito, sa gawa ay mag-iingat. Sabi niya sa kanya sa sarili, doon sa ni Psalmist David, no? Kung titingnan natin, no? Hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Ito yun, kumbaga nakaumang, nakaantabay ang mga masasama sa buhay natin. Ano yung ibig sabihin nun? Sa buhay natin, kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang buhay natin, nakapalibot, nandun yung temptation, mga tukso, sa ating paningin, sa ating mga panlasa, sa ating mga hakbang, nandoon, no? Makikita natin doon. The reactions of trials. And then, the second wave of tragedy, despite the urgings of Job's wife to curse God and die, Job does not sin by anything he says. No? Kung titingnan natin doon. Ang sabi ni Job, kung titingnan natin doon, kung dumating sa buhay mo ang ganitong sitwasyon, hindi ba yun lang ang tatanggapin mo? Ang sabi niya, ang response ni Job sa kanyang asawa, no? Napakatindi nun, no? Kung ganun din kaya sa mga mahal natin sa buhay, no? Sabihin sa atin, naghihirap tayo, lagi tayo naghihirap, naglilingkod naman tayo sa ating Panginoon. Tapos may biglang kamag-anak mong dumating. Umalis ka na dyan sa paglilingkod mo, no? At baka sasagana pa ang buhay mo, no? At magkaroon ka pa ng kayamanan na hindi mo nakikita dyan sa paglilingkod mo, which is talagang napakahirap. Napakahirap, mga kapatid, kung ganun po ang mararanasan natin sa ating buhay. Kung titingnan natin dito, asawa niya mismo ang nagsalita na talagang mananatili ka pa ba sa kalagayan mo yan, no? Ang tindi eh. Ang sabi dito, ulitin ko ulit, sinabi na kanya asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Napakatindi, ano? Pero, andun yung malumanay na sagot ni Propeta Job sa kanyang asawa. Ang sagot, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Napakasarap, mga kapatid. Napakasarap na marinig natin ang ganitong mga paalala sa atin. Na marinig natin ang ganitong halimbawa sa buhay natin, no? Makita natin. Gaya na nangyari po sa akin mga nakaraang gabi nung 24 ata yun. Nangyari ang hindi ko inaasahan. Pumutok ang hulihan kong gulong, no? Pumutok ang hulihan kong gulong ng aking motor. Nakita ko talagang napakalayo sa multinational, tapos sa Las Piñas napakalayo ng paayusan at ng mga motorcycle shop. Nandun yung pag-aalala ko. Pero despite na napanghinaan ako ng loob, talagang dahil nakita ko yung pag-iingat ng Panginoon, nung pagkaputok, paakyat, gumewang yung motor, talagang iniisip ko na lang talaga na mabalansi ko siya. No? Nung nabalansi ko, ang nangyari, di nakababa na ako, na itulak ko na. Inisip ko na talaga. Inisip ko na talagang itulak ko kahit malayo. Makarating lang ako dun sa pagawaan. Makarating lang ako sa area na kung saan mayroong makatulong sa akin. But, hindi ko inaasahan na sa pagtutulak ko maya-maya may dumating na isang motorsiklo. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Sa ganung sitwasyon, nakikita ko na nandun yung pag-iingat ng ating Panginoon. Kasi doon sa paggiwang pa lang, nagpasalamat ako sa ating Panginoon na hindi ako sumimplang, na hindi ako gumulong. Kasi may mga sasakyan ang bibilis. Kasi madilim pa yung lugar na yun Napakabilis ng mga kotse kung titingnan. Kung nakikita nyo lang, mga kapatid.
kung kayo ang sa sitwasyon ko. Pero nung dala ko sa gilid, yung pinilit kong i-persa ang motor sa Primera, nakita ko, nakarating ako sa gilid at doon ako huminto, bumaba at nagpasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat at hindi ako hindi gumulong, hindi kami gumulong dalawa ng motor ko. Pupurihin ng Panginoon. Maya-maya lang may dumating na tulong galing sa ibang motorsiklo. At yung tulong na yon, napakabuti ng Diyos. Tinulak niya ako, ngunit hindi kaya, talagang lumalaban yung likuran ng aking motor. No? Ba't purihin ng Panginoon? Nakita ko na kumikilos ang Diyos. Basta't manatili lang tayong tapat at sumusunod sa kanyang kalooban. Bagamat may kapaguran tayo sa ating buhay, meron tayong kawalan sa ating pangangailangan. Praise the Lord. Dahil nakikita natin na siya ay buhay at siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw. Purihin ng Panginoon. Grabe pasalamat ko doon sa riders na yun. At yung riders na yun, isa pala siyang vlogger. Commercial lang, i-search niyo po, GD Motovlog. Yun po yung, kumbaga yun po yung nakatulong sa akin. GD Motovlog, isa siyang, kumbaga isang simpleng tao lang na talagang lagi niyang ginagawa yung pagtulong. So sabi ko nga, pero ang kagandahan doon mga kapatid, bago niya ako iniwan doon sa paggawaan, doon sa vulcanizing shop, nagawa kong ipanalangin siya. Nagawa kong may pag-pray siya kahit sandali. So yun yung mga bagay na yon, doon ko nakita na kumikilos ang ating Panginoon. Sa third points na po tayo, purihin po ating Panginoon. Job's pity, kung titingnan natin. Doon sa chapter 2, verse 11 and 13, no? Makikita natin doon, after sa mga pangyayari sa kanyang buhay, 3 of Job's friends come to comfort him in his grief. No, kung titingnan natin. Who they are, no, kung titingnan natin. Sino sila? Ganun yung mga bagay, mga kapatid. Na huwag tayong mabahala dahil may gagamitin ng Panginoon. No? Tingnan natin dito, who they are, no? Their names are Eliphaz, Bildad, and Zophar, no? Basahin ko po, no? Basahin ko sa Tagalog. Tingnan natin po, mga kapatid, no? Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang, si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suheta, at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Amen, no? Nandun yung kaisipan. Ito yung mga tunay na kaibigan, no? Malayo pa sila, nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. No? 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Amen. Despite sa buhay natin mga kapatid, no? Ang sabi nga nila, ang hirap humanap ng mabubuting kaibigan, ng maayos na mga kaibigan. But in the end, makikita natin dito sa buhay ni Job, sa buhay ni Prophet ni Job, meron siyang 3 kaibigan at sincere din na gusto siyang tulungan. No? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, napakahirap hanapin ang ganitong kaibigan. Damayan ka sa loob ng 1 linggo, araw at gabi na maupo lang sa labas, no? Na walang pumapansin sa inyo. At yung kaibigan nyo ay puno ng, makikita natin, no? Mayroon siyang sakit na hindi kayang tingnan ng mga ibang tao, no? Na pinandidirian ka ng ibang tao. But praise the Lord sa buhay ni Job, no? Nakita natin na nandun yung 3 kaibigan niya na talagang dumamay sa kanya, no? Wala silang sinasabi na kung ano-ano, no? Ang sabi pa doon, makikita natin na kung ikaw man sa buhay mo, isipin mo lagi na ang kaibigan natin ay ating Diyos. Amen? Huwag nating alisin sa ating mga buhay. Hindi ka man pansinin ng mga nakapalibot sa iyo, o hindi ka man kilalanin ng mga nakapalibot sa iyo. Isipin mo, kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon at hindi niya hahayaan
na walang taong tutulong sa'yo, hindi niya hayaan na walang taong makapagbigay sa'yo ng comfort. Gaya ni Prophet Job. Amen? Ganun tayo mga kapatid. And what did do? Ang sabi pa dito, no? Saying Job, they grave by walking, wailing loudly, and throwing dust into the air. Then they sit with him on the ground for a week without saying Amen, without saying a word. No? Ganun. Sa buhay natin mga kapatid, simple lang, gawin natin. Sa panahon natin ngayon, mananatili tayo sa ating Panginoon. Dahil alam natin na magkukumport sa atin ay ang ating buhay na Diyos. Amen? Dahil kung titingnan natin sa nangyari nito kay Prophet Job, kung titingnan natin doon sa last chapter ng kanyang book, kung titingnan natin sa chapter 42 verse 10, no, kung titingnan natin doon, ibinalik ng ating Panginoon, no? Ibinigay niya, dinoble pa niya, no? Kung anong kayamanan mayroon si Prophet Job, no? Pero dito sa pag-aaral natin, nakikita natin dito yung suffering ni Prophet Job, no? Kung titingnan natin. But suffering, kung titingnan natin sa buhay natin, maging kalakasan natin. Amen? Then for our conclusion, kung titingnan natin mga kapatid, sa conclusion natin, what we can do if in this situation mangyayari sa ating buhay? What we need to do? We need to be prepared for battles. Amen? Kailangan natin maging handa mga kapatid. Kailangan natin paghandaan yung mga bagay na ito. Hindi man natin ito mararanasan, but we need to prepare dahil alam natin na mas marami pang battles na darating sa ating buhay as a servant of God. Amen? Sa pagpatuloy natin sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, napakarami pang mga laban. Napakarami pang mga laban na darating sa atin. Amen? Hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, hindi lang sa iyo. Amen? Bagkus sa lahat sa buong mundo. Amen? At yun ay nararanasan na natin. Amen? Alam niyo mga kapatid, talagang nandun yung sarap sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito, be prepared for battles. No one has ever lived a life without battles. Amen? That is true. Setbacks, pain, and suffering. Don't feel bad or sad when things suddenly happen. Amen? Ito yun. Ito yung nararanasan ng mga lingkod ng Diyos na hindi na rin natin naramdaman na nalulungkot tayo. Hindi natin naramdaman na masama na tayo. No? Hindi natin naramdaman na napapasama na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil handa tayo. Dahil nandun yung preparation natin as a believers of Christ. Ang sabi nga doon sa John 16, chapter 16, verse 33, don't fight your battle all by yourself. Ask God to fight it for you because He has overcome the world. Amen? Lagi nating tanungin ang ating Panginoon na Lord, itong laban na to, lagi kita ang kasama. Na ang laban na to, ikaw ang inaasahan ko, ikaw ang magpapanalo sa akin. Amen? Ikaw ang magpapagaling sa lahat ng sakit na nararanasan ko. At sa lahat ng hamon ng buhay ko, ikaw ang magtatagumpay. At ikaw ang magpatagumpay sa akin dahil napagtagumpayan mo na ang buong sanlibutan. Amen? Din doon sa second points, doon sa conclusion, continue to walk to God. Amen? We need to be prepared for battles and then continue to walk to God. Amen? Huwag na tayong huminto. Huwag lang tayong mag-sit apart. We need to continue, brothers and sisters in Christ. Continue for what? Habang naglalakad tayo mga kapatid, habang nasa daan tayo, o saan man tayo paroroon, isipin natin, nakasakasama natin ang Diyos. Amen? We always, in our mind, we need to put our God in our heart. Amen? Kailangan natin mga kapatid, continue to walk to God. Remember, you will have more battles after this situation in our life. Remember mga kapatid, marami pang mga battles na darating sa ating buhay. Amen? We will need God every day in our life. Amen? Yun ang dapat nating isipin. Yun ang dapat makita sa buhay natin. Never feel independent from God. No, huwag nating isipin. Ay, hindi
iba yung Diyos sa akin. Huwag nating isipin ng ganun mga kapatid, no? Na dito lang ako hindi ko na siya kailangan, no? Dapat lagi nating isipin na kasama natin ang Diyos. Amen? Doon sa Micah 6 verse 8, ang sabi dito, no, excuse me po. O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you, to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Amen. Dito makikita natin na mahalin natin yung mercy ng Diyos, no? Kung titingnan natin. At maging humble tayo, magpakababa tayo saan man tayo paroroon sa ating mga hakbangin o sa ating mga nararating sa buhay. We need to humbly with our God. Amen. Maging humbleness ang ating puso sa paglapit natin sa ating Panginoon. Amen. Ganun po ang buhay ng isang tapat na lingkod ng Diyos. Amen. And then sa last points, be devoted and dedicated to God. Amen? Kung alam natin at meron tayo nito mga kapatid, kung devoted tayo at dedicated tayo sa ating Diyos, sigurado ako na lahat ng pagpapala ay darating sa ating buhay. Amen? Mapasapirings man yan, mapatrials man yan, papalitan ng Diyos yan, dodoblehin ng Diyos yan when we overcome all of that. Amen? So, ang sabi pa dito, he acknowledged that the victory is of God. He continued his devotion to God after the victory. Oh, kita nyo? Ito yun ang naranasan ni Propeta Job. Amen? Or Prophet Job, naranasan niya ang suffering sa kanyang buhay. Pero kung titingnan natin, victory sa buhay niya, kung titingnan natin, bakit? He praised the Lord. He worshiped the Lord. And he did not blame the Lord. Amen? Hindi niya sinisi ang ating Panginoon sa kabila ng nangyayari sa ating buhay. Naway, ganun din tayo mga kapatid. Ganun din tayo, brothers and sisters in Christ, despite in our situation, in our lives, makita natin, huwag natin sisihin ang ating Panginoon. Bagkos, pasalamatan natin ang ating Panginoon. In times of suffering, praise the Lord. In times of joy, praise the Lord. Amen? Makikita natin doon na sa buhay natin. Ang sabi pa nga dito sa Romans chapter 12 verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Amen? Doon makikita natin mga kapatid, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. And then makikita natin yung buhay natin, no? Huwag tayong maging tamad, mga kapatid, dahil yon ang ginawa ni Propeta Job, no? Amen. At masigasig siya sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ganun po katindi, ganun po kasarap ang maglingkod sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, kung titingnan lang natin sa ating buhay, wala tayong ibang gagawin. Dumaranas tayo ng mga kalungkutan, kapigatian. Basahin natin ang aklat at ang buhay ni Job. Makikita natin, ganito pala ang buhay ni Job. Ang buhay ko, ganito lang. Tapos parang hirap na akong lumakad. At hirap na akong magtagumpay. So naway sa maiksing mensahe sa buhay ni Propeta Job, mga kapatid, naway sa umagang ito, mapupuno tayo ng pagpapala at higit sa lahat, makikita sa buhay natin kung ano ang magagawa ng Diyos at kung ano ang maibibigay ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless sa ating lahat. Amen. Okay, we need to close the prayer. Hallelujah. Father God, we thank you so much, Panginoon, for your wonderful message, Panginoon, given you to all of us. Bless to your people, Father God, even the who suffer sickness and diseases, Panginoon, healing upon healing, Panginoon, in this moment, in this time, O Lord. Hallelujah. Alam po namin, Lord God,
na you are a great healer sa buhay namin, Panginoon. At sa buhay ni Propeta Job, Panginoon, na ibinigay niya sa amin, Panginoon, na ipinakita niya sa amin, na laging naaalala namin, Panginoon. Lord, salamat sa katagumpayan, salamat sa mga biyayang amin natatanggap, salamat sa aming mga kapatid, sa aming mga pastor, sa buhay niya na Pastor Job, Panginoon, healing upon healing, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na sa kabila ng patuloy na pagpapagamit niya sa inyo, Panginoon, sa kabila ng kanyang kasipagan, Panginoon, hindi lamang aming Pastor Job na narito sa Pilipinas, Panginoon, even sa lahat ng mga pastors ng tribes, family, Panginoon, tribes Qatar, tribes Philippines, Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Lord God, na sila po ay patuloy mong gagamitin, Panginoon, mightily and boldly, O Lord, na maihayagan yung mga salita saan mang sulok ng daigdig. At kung anuman ang aming nararanasan, Panginoon, ang kanilang nararanasan sa buhay nila, Panginoon, hallelujah, we need to praise you, O Lord. Dahil alam po namin, Lord God, na mayroong kang magagawa at mayroong kang gagawin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa niyo sa aming buhay. Sa umagang ito, pinapupurihan ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen. Sige, tayo po ay magpatuloy sa ating pong gawain. Tayo ngayon naman po ay dadako sa ating communion po, no? So, bago po tayo magpartake ng ating Lord's Supper, hayaan niyo po muna na basahin ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. No? So, sa 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, sabi po dito, ito po ay isang napakahalagang bagay sa ating bilang isang mananampalataya, na sinasabi po dito, bakit hindi natin kailangan alalahanin, o hindi naman natin kailangan, kumbaga, yung kanyang pagkabuhay, kundi patuloy niyang sinasabi sa atin bilang isang mananampalataya na atin patuloy na alalahanin ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng ganito. Sabi po niyan, lagi po nating alalahanin, no? So, sabi po, bago po tayo mag-partake ng mga instrumento pong ito, tayo po muna ay manalangin, no? Ipanalangin po muna natin ang ating sarili, dahil sabi rin po ni Apostol Pablo, tayo po ay pakaingat kasi baka ang puso po natin ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Palinis po tayo at tunay nga po na tayo ay pagindapatin ng Diyos para sa pag-take ng instrumento ito. Sige, tayo po muna manalangin. Amen. Sige po, sabay-sabay po natin inumin ang kopa at maging ang tinapay. And then, after po neto, tayo po ay manalangin ulit. Dakilang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat dahil sa inyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kung bakit po namin nakamit ang pagpapalang ito. Diyos, maraming salamat. Tunay nga po ang aming buhay, Panginoon, ay patuloy niyong gamitin para sa
kaunlaran ng inyong ministeryo dito sa mundong ito, O Diyos. Patuloy niyo kaming samahan, maging stand firm kami sa aming pananampalataya sa katotohanan, O Diyos, at Ikaw yung patuloy na maparangalan. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi po, good morning po sa ating lahat at sa ating sa pagkapatuloy po ng ating gawain. Yan, dumaka po tayo sa ating pagkakaloob. Hayaan niyo pong masahin ko po sa inyong nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 12. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. The service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Yan. Sa ating mga pagkakaloob, wag po natin kakalimutan na lahat ng ating pong ibinibigay para sa ating iglesia ay hindi po para sa kahit na kanino man. Higit sa lahat, ito po ay para sa ating iglesia, sa kingdom po ng ating Diyos, for the expansion of His kingdom, for the investment po na mas mapalago pa po natin ang ating mga kagamitan, ang ating mga pangangailangan sa church. And this is all for the glory of God. Lahat po ng gagamitin natin sa ating iglesia, lahat po ng pinaggagamitan ng ating kaloob ay para po sa ikaw po rin ng ating Diyos. That's why when we offer to God, wag po nating kaligtaan, wag po nating kalimutan that we can offer, we can give to the Lord in many ways po. We can offer our talents, our treasure, our time to the Lord. Higit sa lahat po, ang oras natin, mahalaga po yan. Kung ano po yung ibinibigay natin sa ating Diyos, yan po ay nag-symbolize, yan po ay ang naipakikita niyan kung gaano po natin kamahal ang ating Panginoon. That's why this morning, basahin ko po muli sa inyo. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So when we give, make sure that we give wholeheartedly to the Lord. Yan pong nais ng ating Diyos sa ating buhay. Let's pray. Yes, muli o Diyos, itinataas mo namin ng inyong pangalan sa oras na ito. Maraming salamat sa lahat ng pagkapala sa aming mga pamilya, sa aming mga iglesia, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Lord, ng lahat na aming pangangailangan. Natunay nga na lahat, Lord, sa aming buhay ay sapat na tigit pa ang inyong ibinagkakaloob at na biyaya sa aming buhay. That's why, Lord, we will offer you our time, our talent, our treasures, Lord God. Alam po namin na this is an investment, Lord, sa langit, Lord God. This is one of the treasures in heaven, Lord God. That's why we will do our best, Panginoon, to provide for your expansion of your kingdom. Ikaw lang, Panginoon, ang purihin sa lahat ng ito. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Ama na nagbibigay. That's why, Lord God, hindi po kayo mag-aatubili, Panginoon. Naibigay ang lahat sa inyo. We praise you. We glorify Him. In Jesus' name we pray. Amen. Makikita niyo po sa ating screen ang mga GCash accounts po. Diyan po tayo pwede magbigay ng ating offerings. Praise the Lord po. Magandang umaga po sa ating lahat at praise be to God sa natapos po nating gawain para po sa pagpatuloy ng ating gawain online. Makikita niyo po sa inyong mga screen ang ating pong schedule. Ayan po yung Sunday service po natin. Sa YouTube premiere po natin ito sasabayan sa ganap na ika-10 po ng umaga. At muli po sa iniimbitahan po namin ang mga kalalakihan. Ang men's ministry po meron po tayong gawain every Sunday night po, yan po ay 6:30 to 7:30 p.m. po. And sa women's din po, inaanyayahan po namin ang bawat kababaihan, ang mga nanay po sa ating tahanan na dumalo po sa ating women's ministry online Bible study. Yan po ay tuwing Saturday, 7 p.m. to 8 p.m. naman po. At muli po, inaanyayahan po rin namin ang bawat kabataan po na sumama po sa ating Book of Mark. Yan po, Youth Bible Teaching po. Kasama po ang ating pastor, yan po ay tuwing Saturday, 1 p.m. po. Yan, via YouTube premiere po yan. And ganun din po yung mga inaanyahan po namin ang bawat kabataan po na nanonood sa amin ngayon na dumalo po sa aming Youth Bible Study. Yan po ay every Monday, Tuesday, and Wednesday, every 5 p.m. po via Messenger. At
Inaayahan po namin ang bawat isa po na nanonood na dumalo rin po at suportahan po natin ang gawain po ng ating Mother Church. Tribes Qatar po, yan po ang gawain nila. May fellowship po or worship service po every Friday, 3 p.m. until 5 p.m. po. And after that po, meron po tayong Bible exposition po sa Book of Matthew. Yan po, every 6 to 6:30 p.m. po and the next hours po. At yung mga Bible teachings po natin, yung online Bible study po ng men's ministry at ng women's ministry, ayan po ay via Zoom. Yung iba po via Messenger, you will see here po sa inyong screen ang mga schedules po natin. Gayun din po sa mga baguhan po or nanonood lang po sa aming Sunday service ngayong umaga po. You can message us po through our Facebook page. Ayan po, Tribes Philippines. Yan po, you can message us and we will send the link po to you. So yun po, for the expansion of God's kingdom, tayo po ay sama-sama pong maglingkod at sama-sama po tayo mag-aral ng kanyang salita. All glory to God po. Praise be to God. Okay po, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, purihin ka, sambahin ka, dadakilain ka, Panginoon. Lord, salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain, Panginoon. Sa umagang ito, alam po namin, Lord God, na hindi namin magagawa ito kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord God, ang katagumpayan ay sa iyo lamang. Salamat po sa buhay ng aming propeta, Panginoon, na si Propeta Job, Panginoon. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Salamat po sa kanyang buhay at siya po ay naging encouragement sa amin, Panginoon. Sa aming lahat, Panginoon. Lalong-lalo na sa panahong ito, O Diyos. At ganoon din po, Panginoon, aking po dinadalangin sa inyo, aming Pastor Job, Panginoon, kagalingan sa kanyang sakit at karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Lord God, na i-bless niyo po siya, Panginoon. Sampo na kanyang pamilya, Panginoon, dahil alam ko po, Lord God, na siya ay patuloy at masugid na nag-aaral at nagtuturo ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng kalinga mo, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa Tribes Qatar, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga pastors doon, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat sa kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na walang imposible sa inyo, Panginoon. Malayo man kami, Panginoon, sa kanila. Alam po namin, Lord God, na nagkakaisa kami, Panginoon, sa isang layunin na kung saan masunod ang kalooban mo, Panginoon. At mapapurihan ka at maparangalan ka, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa Tribes Philippines, Panginoon. Hallelujah. I-bless niyo po ang bawat anak mo, Panginoon. At patuloy mong gamitin, Panginoon, mightily and boldly, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, anumang mga hindrances. Alisin niyo po, Panginoon, anumang mga problema, mga sakit, Panginoon, na siyang nang mahadlang upang kami po hindi makapatuloy, Panginoon. Ngunit sa iyong mga salita, Panginoon, ngunit sa iyong kapangyarihan, Panginoon, walang puwang ang kaaway, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dadakilain ka sa umagang ito. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Thank you, Lord.